Sa lilim ng gabi, habang abala ang mundo sa sarili nitong ingay, may sigaw na hindi natin naririnig. Sigaw ng asong gutom, nanginginig sa lamig sa tabi ng kalsada. Sigaw ng pusang kinulong sa katahimikan sa ilalim ng lumang jeep. Sigaw ng hayop na minsang minahal, ngunit ngayon iniwan at nakalimutan. Sa Mangagay, Bislig City, sa piling ng mahigit 30,000 tao, bakit tila wala ni isa ang nakakarinig sa kanilang mga sigaw? Hindi ito simpleng issue ng mga hayop sa lansangan. Ito ay isang salamin ng kung sino tayo at kung paano tayo tinuruan magmahal. Tila tinuruan tayong gawing laruan ng buhay ng isang nilalang. Binibigay ang tuta sa bata, pero kapag hindi na nasisiyahan, tinatapon. Pag sawa na, iiwan. Pag may sakit, pababayaan. Ganyan ba talaga tayo? Isang batang umiiyak sa tabi ng kalsada. Wala ng buhay ang alagang asong walang tali. Isang pusang pinagsamantalahan ng tambay habang ang paligid ay tahimik o mas masahol, tumatawa. Mga eksenang karaniwan na, pero kailan pa naging normal ang kawalan ng puso? Ngunit, hindi pa huli ang lahat. Sa bawat galos, may lunas. Sa bawat pangungulila, may kanlungan. At sa bawat pagkukulang, may pagkakataong bumawi. Kung gugustuhin natin makinig muli. Ito ang kanlungan ng pag-asa, hindi lamang proyekto. Ito ay isang panata, isinilang mula sa malasakit. Ito ang sigaw naming bumabalikwas sa kawalang pakialam. Layunin naming gumising, magturo at magpagaling. At higit sa lahat, magmahal. Walang kampanyang magtatagumpay ng mag-isa. Ang kanlungan ng pag-asa ay tinayo sa tulong ng mga haligi ng pagbabago. Ang mga nangunguna dito ay ang Barangay Council na nagtataguyod ng mga ordinansa at nagbibigay ng suporta. City Veterinary Office na nag-aalaga, nagsusuri at kasama sa bawat akbang. Local NGOs at animal advocates na sumasalubong sa panganib at tumutugon sa panawagan. Mga kabataan sa mga paaralan, SK at social media, sila ang tinig ng pag-asa. Mga residente na nag-aampon, nag-aalaga at nagiging bahagi ng solusyon. At tayong lahat ang tataguyod at magtatapos itong proyekto. Ang bawat pagbabago ay nagsisimula sa kaalaman. Bago tayo makapangalaga, kailangan muna nating unawaan. Kaya sa unang hakbang ng kanlungan ng pag-asa, ang layunin namin ay pagmulat, hindi lamang sa mata, kundi sa puso at damdamin. Tatalakayin dito ang batayang prinsipyo ng responsible pet ownership. Una sa lahat, pagkain at inumin. Ang hayop, gaya ng tao, ay nangangailangan ng sapat at malinis na pagkain at tubig, pabahay at kalinisan. Hindi sapat na sila'y may lugar, dapat ito'y ligtas, maaliwalas at hindi ikinakasakit. Medikal na pangangalaga. Bilang responsableng tagapag-alaga, tungkulin natin sila'y pabakunahan, ipa-check up at pagamot kung may karamdaman. Pagpaparami. Isa sa mga ugat ng dami ng stray animals ay ang uncontrolled breeding. Kaya isinusulong natin ang spay and neuter education bilang mahalagang bahagi ng responsableng pag-aalaga, pagmamahal at pakikitungo. Hindi sapat ang pagpapakait. Ang hayop ay may emosyon. Nakakaramdam din sila ng takot, sakit, saya at lungkot. Dapat tratuhin silang may dangal at malasakit. Sa pagwawakas ng unang yugto, hindi lang tayo maghahatid ng impormasyon. Magbubukas din tayo ng damdamin ng mga tao. Kapag mas marami ang may alam, mas kaunti ang mag-iiwan. Mas kaunti ang mananakit at mas marami ang magmamahal. Phase 2, Pag-aruga. Kasama ang CVSO at mga voluntaryo, itatayo natin ang pansamantalang tahanan, isang silungan para sa mga hayop na niligtas mula sa karahasan at kapabayaan. Isang lumang bodega ang ating babaguhin, gagawing tahanan, lilinisin, aayusin at lalagyan ng mga kulungan, tulugan at gamutan.
Ngunit hindi dito nagtatapos ang paglalakbay nila. Sa Adopt a Paw program, bubuksan natin ang pintuan ng mga tahanan at ng mga puso. May orientation para sa mga nais mag-ampon. May home visits para masigurong ligtas ang bagong tahanan. At may support groups upang gabayan ng mga bagong fur parents. Hindi ito simpleng ampon. Ito'y pagiging pamilya. Phase 4, Paninindigan. The Policy and Justice Phase. Sa wakas, isusulong natin ang ordinansa upang ang malasakit ay maisabatas. Kasama ang Barangay Council, makikipagtulungan tayo upang mapatibay ang ordinansa ukol sa cruelty and abandonment. Magtakda ng fines para sa kababayaan, tunay na pagbabago, sama-sama nating itinatayo. Dahil ang kultura ng karahasan, maaari nating palitan ng kultura ng pananagutan, ng katarungan. Di basta mga hayop ang mga ito. Sila ay kaibigan at lalo na sa lahat, sila ay kapamilya. Panahon na para makinig sa mga sigaw na matagal na nating binubulag-bulagan. Ang pagmamahal ay hindi lang pagsagip. Ito'y paninindigan. Pananagutan, pangakong walang iwanan. Ito ang kanlungan ng pag-asa dito. Bawat buhay ay may halaga at ikaw ang susi ng pagbabago.